Mga ka-clover, paano malaman na swertihin ka sa pamamagitan ng mga bagay? Maraming pamahiin at paniniwala ang nagsasabi na may mga bagay na nagdadala ng swerte sa isang tao. Narito ang ilan sa mga paraan kung paano mo maaaring malaman kung ikaw ay swertihin. Mga bagay na itinuturing na maswerte, lucky charm o agimat, ang pagkakaroon ng anting-anting, bracelet o bato na sinasabing may dalang positibong enerhiya. Ang lucky charms ay mga bagay na pinaniniwalaang may dalang swerte, proteksyon at positibong enerhiya sa isang tao. Depende sa kultura, relihiyon at paniniwala. Iba-iba ang kahulugan at simbolismo ng bawat lucky charm. Narito ang ilan sa mga pinakakilalang lucky charms at ang kanilang ibig sabihin. Horseshoe o sapatos ng kabayo. Ang horseshoe ay may kahulugan at simbolo ng proteksyon at swerte sa bahay. Paano gamitin? Isinasabit sa pintuan na nakaharap pataas upang mahuli at mapanatili ang swerte. Maraming naniniwala na maswerte ang gamit ng horseshoe kaysa sa bago. Ayon sa paniniwala, ang lumang horseshoe ay nakasagap na ng positibong enerhiya mula sa kabayo at sa mga lugar na napuntahan nito. Sinasabing mas epektibo ito bilang lucky charm dahil may history na ito ng proteksyon at swerte. Pero kung bago naman ang horseshoe, maaari rin itong maging swerte, lalo na kung ito ay inilagay o ginamit ng tama. Karaniwang isinasabit sa pinto na nakaharap pataas or parang letter U upang hindi raw mahulog ang swerte. Ang horseshoe ay itinuturing na maswerteng anting-anting sa maraming kultura dahil sa iba't ibang dahilan, proteksyon at swerte. Noong unang panahon, pinaniniwalaan ng mga tao na ang bakal na horseshoe ay may kakayahang itaboy ang masasamang espiritu at malas. Ginagamit ito bilang pananggalang sa masasamang elemento. Ang kabayo ay isang simbolo ng lakas, tagumpay at paglalakbay. Dahil ang horseshoe ay galing sa kabayo, sinasabi na dala rin nito ang positibong enerhiya at tagumpay. Kadalasan, ang horseshoe ay may 7 butas para sa mga pako. Ang numero 7 ay isang simbolo ng swerte sa maraming kultura. Dahil dito, naging popular ang pagsabit ng horseshoe sa mga pintuan, negosyo at tahanan bilang pang-akit ng magandang kapalaran. Ang hugis ng horseshoe na parang letter U ay sinasabing kumakatawan sa isang tasa na nanghuhuli at nag-iipon ng swerte. Kung nakabaliktad naman, ay pinaniniwalaan ng iba na ibinubuhos nito ang swerte sa paligid. Ako, mas gusto ko yung lumang horseshoe, yung gamit na. Dahil mas epektibo ang kasabihan nito pag ang horseshoe mo ay luma na at authentic. Number 2, 4-leaf clover or 4 na dahon ng clover. Ang kahulugan nito ay simbolo ng bihirang swerte, lalo na sa pag-ibig at kayamanan. Ang simbolismo ng 4-leaf clover, ang 4 na dahon ay kumakatawan sa pananampalataya, pag-asa sa pag-ibig at swerte. Ang sa hindi pa nakakaalam kung ano ba talaga ang 4-leaf clover. Ganito po, meron po akong 4-leaf clover pero hindi mo talaga yan siya masasabi na 4-leaf clover kasi ang totoong pangalan ng mga ito ay shamrock. Ang 4-leaf clover kasi ay kailangan 4 yung kanyang dahon. Pero itong shamrock ay 3 lang yung kanyang dahon. Marami ang naniniwala dito na maswerte itong 4-leaf clover na tinatawag pero itong shamrock ay isang ordinaryong halaman lang po siya. Pero meron itong ibig sabihin na kapag nagkaroon ito ng 4 na dahon ang ating shamrock,
ay siyang matatawag na 4-leaf clover na iyon talaga ang magdadala sa atin ng swerte. Ang daming tumutubo sa mga paso ko na shamrock. Pinababayaan ko lang pero pagka sobra na silang dami talaga binabawasan ko rin. Pero bago ko sila bawasan, tinitingnan ko talaga kung may 4 sila na dahon. Kasi yun talaga ang patunay na kapag nagkaroon ang iyong shamrock ng 4 na dahon ay siya pong tinatawag na 4-leaf clover na magbibigay talaga sa atin ng swerte. Ang kahulugan ng ating 4-leaf clover ay simbolo ng bihirang swerte, lalo na sa pag-ibig at kayamanan. Ang kanyang simbolismo ay ang 4 na dahon ay kumakatawan sa pananampalataya, pag-asa, pag-ibig at swerte. Kaya naman, dahil sa gustong-gusto ko yung 4-leaf clover, ito rin po ang isang dahilan kung bakit pinangalan ko ang aking channel na Clover 20. Meron pong kwento ang 4-leaf clover. Kasi noong unang panahon, may isang batang pastol na nangangalang Finn. Nakatira siya sa isang maliit na nayon sa Ireland, kung saang maraming alamat tungkol sa mga engkanto at mahiwagang nilalang. Isang araw, habang nagpapastol ng kanyang mga tupa sa isang malawak na parang, napansin niyang may kakaiba sa isang damuhan, isang 4-leaf clover. Alam niyang mula sa mga matatanda sa kanilang nayon na bihirang makahanap ng ganitong halaman at sinasabing ang sinumang makakita nito ay pagpapalain ng swerte. Sa tuwa, pinulot niya ito at inilagay sa loob ng kanyang damit. Sa sumunod na araw, napansin niyang lahat ng kanyang ginagawa ay nagiging madali. Nakahanap siya ng nawawalang tupa, nakatagpo ng gintong barya sa lupa, at napansin niya ng anak ng hari na nag-alok sa kanya ng trabaho sa palasyo. Ngunit sa gitna ng kanyang kasaganaan, isang matandang engkantada ang lumapit sa kanya at nagsabing, ang swerte ay hindi lamang nagmumula sa mahiwagang halaman, kundi sa kabutihan ng iyong puso. Gamitin mo ito ng tama at lalo kang pagpapalain. Dahil dito, hindi ginamit ni Finn ang kanyang swerte para sa sariling kapakanan. Tinutulungan niya ang mahihirap sa kanilang nayon, ibinahagi ang kanyang kayamanan, at ginamit ang kanyang posisyon upang maglingkod sa iba. Sa huli, hindi lang siya naging mayaman, naging masaya at iginagalang din siya sa buong kaharian. Kaya kapag tayo'y inulan ng maraming blessings, kailangan mong maging mapagbigay. Ang ibig sabihin ng 4 na dahon ng 4-leaf clover ay pananampalataya, pag-asa, pag-ibig at swerte. Ang pananampalataya ay ibig sabihin ay paniniwala sa mabuting kapalaran. Ang pag-asa ay paniniwala na may darating na magandang pagkakataon. Ang pag-ibig ay pagdadala ng pagmamahal sa buhay ng isang tao. At ang swerte, ang bihirang oportunidad na darating kapag least expected. Kaya magpahanggang ngayon, ang 4-leaf clover ay itinuturing na isang malakas na lucky charm. Ngunit gaya ng natutunan ni Finn, ang tunay na swerte ay nagmumula sa kabutihang ginagawa natin para sa iba. Mga ka-clover, marami po talaga tayong mga lucky charms. Kaya itong 4-leaf clover lang muna ang maaari kong i-share sa inyo. At horseshoe. At dadating din tayo sa mga lucky charms na yan. Dahil ang video po natin ngayon kung paano po natin malaman na tayo ay swertehin. Coins at barya. Kapag nakakita ka ng barya sa daan, lalo na kung ito ay nakaharap ang ulo, sinasabing ito ay nagdadala ng swerte. Halimbawa, naglalakad ka dyan sa kalsada, bigla ka na lang nakakita ng barya. Ang iba, hindi nila pinapansin kung barya lang po yan. Pero ang hindi nila alam, meron pala itong kasabihan at nagdadala ng swerte. Mga sinyales ng swerte sa araw-araw. Biglaang pangangati ng palad. Kapag nangangati ang kanang palad, sinasabing may perang darating sa iyo. Ang pangangati ng palad ay madalas na ikinukonekta sa iba't ibang pamahiin at paniniwala.
lalo na pagdating sa pera at suwerte. Narito ang mga kahulugan at simbolismo nito ayon sa iba't ibang kultura. Ang ngati ng kanang palad ay positibong kahulugan. Sinasabing may paparating na pera o biglaang biyaya sa pananalapi. Maaari itong mga hulugan ng pagkapanalo sa sugal, pagtaas ng sahod o may darating na bonus. Sa ilang paniniwala, nangangahulugan ito na may bagong oportunidad sa trabaho o negosyo. Ngunit, meron itong negatibong kahulugan na maaring may mga nagsasabing kapag ginamot mo ito ang iyong kanang kamay, mawawala ang swerte sa pera. Mas mainam daw na ipahid ito sa kahoy upang mananatili ang swerte. Ngunit, meron din tayong mga medikal na paliwanag. Bagamat maraming pamahiin tungkol dito, maaring may pisikal na dahilan din ang pangangati ng palad, tulad ng allergy o skin irritation mula sa sabon, lotion o chemical. Dry skin dahil sa sobrang paghuhugas ng kamay. Stress o anxiety na maaaring magdulot ng psychosomatic itching. Basta, kapag nangati ang inyong kanang palad, anuman ang dahilan nito, huwag gamutin ang kanang palad upang hindi mawala ang swerte. Ipahid ang palad sa kahoy upang manatili ang positibong enerhiya. Narito pa ang isang bagay na maaring magdala sa atin ng swerte. Pulang kalapati o ibon. Sinasabing may dalang magandang balita o oportunidad. May mga kahulugan at simbolismo ang pulang ibon. Ang pulang ibon ay itinuturing na isang makapangyarihang simbolo ng suwerte, pag-ibig at tagumpay sa iba't ibang kultura at paniniwala. Ang kahulugan nito ay maaaring mag-iba depende sa kung paano at kailan mo ito nakita. Simbolo ng swerte at kayamanan. Sa maraming kultura, ang pulang ibon tulad ng red cardinal ay sinyalis ng magandang kapalaran at pagdating ng positibong enerhiya sa buhay mo. Sa Chinese Feng Shui, ang red phoenix ay isa sa 4 na sagradong hayop na nagdadala ng kasaganaan at proteksyon. Simbolo ng pag-ibig at relasyon. Dahil ang pula ay kulay ng pagmamahal at sigla, ang pulang ibon ay maaring mga hulugan ng bagong romansa o matibay na relasyon. Kapag nakakita ka ng pulang ibon, habang iniisip ang isang mahal sa buhay, sinasabing ito ay tanda ng matibay na koneksyon ninyo. Meron din itong simbolo ng swerte sa pananalapi. Kung may dumapong pulang ibon sa harap ng bahay mo, sinasabing may paparating na magandang balita tungkol sa pera o trabaho. Sa ilang paniniwala, ang makita ito sa umaga ay isang paalala na maging masigasig at determinado upang makamit ang tagumpay. May paniniwala na ang pulang ibon ay mensahero ng mga mahal sa buhay na pumanaw na nagsasabing sila ay nagbabantay sa iyo. Sa ilang kultura, ito ay isang senyales na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay sa buhay. Kapag kayo ay nakakita ng pulang ibon, ano ang dapat niyong gawin? Siyempre, magpasalamat at magdasal. Ituring itong bilang isang positibong palatandaan. Pag-isipan ang kasalukuyang sitwasyon mo. Ano ang iniisip mo bago mo ito makita? Maaari itong konektado sa mensaheng dala nito. Maaari mo rin itong gamitin bilang inspirasyon. Kung naghahanap ka ng direksyon sa buhay, maaaring ito ay isang senyales na oras na para kumilos. Numerology at oras ng swerte. Ito ay ang mga angel numbers. Kapag madalas mong makita ang parehong numero, 111, 222 or 333, basta't tatlong magkaparehas na numero, ay maaaring ito ay mensahe na malapit na ang iyong swerte. Ang kahulugan at simbolismo ng angel numbers ay mga repetitive na numero tulad ng 444, 555. Basta kahit anong numero, basta tatlong sunod-sunod na magkakaparehas.
ay pinaniniwalaang may espesyal na mensahe mula sa universo o espiritual na gabay or guardian angels. Karaniwan itong lumalabas sa mga digital clock or resibo, plate number o kahit saan sa pang-araw-araw na buhay. Narito ang mga kahulugan ng ilan sa pinakakilalang angel numbers. 111, manifestation at bagong simula. Isa itong sinyalis na nasa tamang landas ka at dapat mong pagtuunan ng pansin ang iyong mga iniisip dahil maaaring magkatotoo ang mga ito. Sumisimbolo sa bagong oportunidad o positibong pagbabago. Skip muna po natin ng ibang numbers, Ang angel numbers na 777 o 37 ay sumisimbolo sa espiritual na paggising at malalim na koneksyon sa universo. Karaniwang ding ikinukonekta sa swerte at positibong enerhiya. Ang 888 ay malakas na simbolo ng financial abundance at prosperity. Ipinapahiwatig nito na ang iyong pagsisikap ay malapit nang magbunga. Ang numerong 999, pagtatapos at bagong simula. Paalala ng isang yugto ng iyong buhay ang matatapos, ngunit ito ay magbubukas ng bagong pinto. Hudyat ito ng transformation at growth. Sa mga hindi ko nabanggit na numero ay meron po silang kanya-kanyang mga kahulugan at simbolismo na swerte. Lahat po ng angel numbers ay maswerte. Kaya lang hindi natin maaring sasabihin lahat dahil sobrang haba na po ang ating video. Ito ang last part natin mga ka-Clover na sobrang pinaniniwalaan ko talaga ito. Ang pagbabayad ng ating mga bayarin or kaya mga bills. Dahil ang mga ito ay meron ding mga kahulugan. Sa Feng Shui at ilang paniniwala, may mga itinakdang araw o petsa na mas mainam para sa pagbabayad ng mga bayarin upang mapanatili ang swerte sa pera. Ang pinakamainam na araw para magbayad ng bills ay Miyerkules at Biyernes. Ang Miyerkules ay konektado sa komunikasyon at daloy ng enerhiya. Kaya magandang araw ito para sa pagbabayad upang mapanatili ang magandang agos ng pera. Ang Biyernes naman ay araw ng Venus na nauugnay sa kasaganaan at biyaya. Araw ng kabilugan ng buwan o full moon. Pinaniniwalaang ang pagbabayad ng utang o bill sa full moon ay tumutulong sa pagpapalakas ng financial stability. Unang araw ng buwan o first day of the month. Ang pagbabayad sa unang araw ng buwan ay sumisimbolo ng pagiging maagap at maaaring makatulong upang hindi maubos agad ang pera. Para sa mga petsa na dapat iwasan sa pagbabayad ng bills ay Martes. Sa ilang paniniwala, hindi ito magandang araw para sa pera dahil ito ay nauugnay sa sigalot at pagkawala. Huling araw ng buwan o kaya petsa 30 o 31. Pinaniniwalaang ito ay sumisimbolo ng pagtatapos o pagkaubos ng yaman. Ang new moon o bagong buwan. Sa Feng Shui, ang bagong buwan ay simula ng pag-ipon. Kaya mas mainam na hindi muna gumastos o magbayad ng malaking halaga. Meron ding mga ritual para sa mas maging swerte ang pagbabayad ng bills. Maglagay ng perang papel sa ilalim ng wallet bago magbayad. Ito ay sumisimbolo ng patuloy na daloy ng pera. Huwag bayaran ang bills ng gabi. Mas mainam itong gawin sa umaga upang sumasalamin sa bagong simula at kasaganaan. Magpasalamat habang nagbabayad. Ayon sa ilang paniniwala, ang pagiging grateful sa perang inilalabas ay nag-aanyaya ng mas maraming biyaya. Kung gustong sundan ang Feng Shui, pwede mong i-check ang swerteng araw batay sa iyong Chinese zodiac sign para mas personal na gabay. Mga ka-Clover, ako po talaga ay naniniwala sa Feng Shui. Noon pa man, bago mag New Year, nanonood ako ng mga palabas noon sa TV about sa mga Feng Shui expert.
Bagamat hindi naman ako talaga feng shui expert pero ang mga sinishare ko sa inyo ay based po yun sa aking nare-research, na-experience, may nag-share at napatunayan. Dahil kung hindi nyo ba alam mga ka-clover, napakaraming mga Chinese na mga negosyante kung bakit sila yumayaman dahil meron talaga silang sinusunod na mga pamahiin. Hindi yan sila basta-bastang nagkakaroon ng negosyo o nagpapatayo ng bahay na ganun-ganun na lang. Bagamat hindi lahat ng Chinese ay mayayaman, maaari kasing marami ding hindi sa kanila naniniwala at walang kakayahang magpa-feng shui expert. Kasi po kung gusto mo talaga ng feng shui expert ay may kamahalan po ang bayad. Ngunit ito pong pag-share ko sa inyo ng mga pamahiin at feng shui ay base po ito sa aking nare-research. Bagamat walang siyentipikong basihan ang lahat ng mga kasabihang ito, ay mas mainam pa rin pong maging maingat sa lahat ng bagay at pagsusuri. Dahil ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kung tayo'y naniniwala sa kasabihan, pamahiin at feng shui, mas mainam na sundin na lang natin kung ano po ang ating nalalaman. Basta't kailangan tayo ay mayroong positibong pananaw. Basta't lagi nating tatandaan, ang pamahiin, kasabihan at feng shui ay pawang mga gabay lamang. Kasi po, may mga nanonood sa ating video na hindi pa rin nakakaintindi. Nood ng nood sa ating video tapos bas naman ng bas. Oh my goodness naman. Sana po kung hindi naman kayo naniniwala sa mga feng shui, kasabihan at pamahiin, sana po huwag kayong magawi sa mga video natin na ito. Dahil ang content natin ay para lamang sa mga may positibong pananaw at naniniwala sa ating mga kasabihan, pamahiin at feng shui. Kaya, kung gusto mong sundan ang feng shui, pwede mong i-check ang swerteng araw batay sa iyong Chinese zodiac sign para mas personal na gabay. Gusto mo bang malaman ang mas tiyak na swerte based sa birth date mo?